Magandang araw at welcome back. Welcome sa ating YouTube channel. Welcome sa Bets. Okay mga kababayan, gusto ko lang basahin itong statement ni BP Sara. Actually kahapon pa ito pero ngayon ko lang siya nakita. Ngayon ko lang nabasa sa post mula sa Office of the Vice President. Okay? So ito po mahalaga ito, mahalaga na malaman natin ito, sapagkat tayo po bilang mamamayan ay tayo po interesado na malaman kung ito ang ating gobyerno ay sumusunod sa batas sa pagsilbi ng warrant of arrest mula sa ICC. Okay, ako po hindi abogado, kaya paumalin po ninyo kung ako'y mali, pakikorek po ninyo kung ako'y mali. Sa mga abogado dyan, pakikorek po ninyo kung ako'y mali. Okay? Ako po yung nagsusuri at nagtatanong. Hindi po ako nagagaling-galingan. Hindi po ako nagdudunong-dunungan. Okay? Okay, sabi dito ni BP Sara, mga kababayan, today, our own government has surrendered a Filipino citizen, even a former president at that, to foreign powers. This is a blatant affront to our sovereignty and an insult to every Filipino who believes in our nation's independence. Worse, a former President Rodrigo Roa Duterte is being denied his fundamental rights. Since he was taken this morning, he has not been brought before any competent judicial authority to assert his right and to allow him to avail of relief provided by law. As I write this, he is being forcibly taken to The Hague tonight. This is not justice. This is oppression and persecution. This act shows the world that this government is willing to abandon its own citizen and betray the very essence of our sovereignty and nation dignity. God save Philippines. So yan po ang mensahe ni BP Sara. Okay? Dito po sa kanyang statement, meron po siya nabanggit mga kababayan na competent judicial authority. Okay? Ito, babasahin ko ulit He has not been brought before any competent judicial authority to assert his right and to allow him to avail his right, to avail of reliefs provided by the law. Okay? So yan competent judicial authority. Supreme Court. Tama. Okay? So ngayon, ito po ay malamang, ito po ay batas. Batas na dapat sundin, dapat ginawa ng gobyerno nung arestuhin nila si Tatay Digong, nung iserve nila yung warrant of arrest mula sa ICC. Dapat pala, ginawa ito ng gobyerno. Kaso parang hindi Kasi nung paglapag pa lang ni Tatay Digong mula sa Hong Kong, paglapag sa airport, siya po ay sinalubong, binitbit, papunta sa Villamor Air Base. Ang Villamor Air Base ba, hindi naman yung korte. Diba? Di ba hindi man yung korte, mga kababayan? Sa mga abogado, di ba dapat pala ang ginawa ng gobyerno, ng pulis, nung kanilang inaresto sa Tatay Digong, dapat pala dinala nila sa korte, sa Supreme Court, sa competent judicial authority. Ang tanong ko, bakit hindi ito ginawa ng gobyerno? So ibig sabihin ba ay
lumabag sa batas ang gobyerno, hindi nila sinunod ang batas, ang proseso ng batas. Yan tanong natin. Ngayon, mga kababayan, dito po kasi sa batas ng mismo ng ICC, mayroon din po nabanggit na competent judicial authority. Mismo ito ay batas ng ICC. Sa Article 59, ito po basahin natin ha. Okay. Article 59. Sabi po dito Article 59, arresting proceedings in the custodial state. Number 1, a state party which has received a request from provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take step to arrest the person in question in accordance with its law and the provision of Part 9. Okay? Ito nakalagay A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall be immediately take step to arrest the person in question in accordance with its law. Okay? Nabanggit po dito ang provisional arrest. Ibig ko sabihin, dahil sa Tatay Digong hindi pa convicted, siya po ay suspect pa lang. Kaya nilagay dito ay provisional arrest. Ngayon, dito po sa number 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority. Kagaya ng sinabi ni VP Sara sa kanyang statement, dito po sa batas ng ICC, nabanggit din po ang judicial authority, competent judicial authority. Okay? Ulitin ko, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of the state. So, ayan. Okay? Tulad ng nabanggit ko kanina, competent judicial authority, Supreme Court. Okay? In the custodial state, dahil sa Tatay Digong po ay Pilipino at siya po ay inaresto sa Pilipinas, so ang ibig sabihin ng custodial state ay Pilipinas. Which shall determine in accordance with the law of the state. Tulad ng sinabi ko, batas ito, batas mismo ng ICC na dapat sundin ng gobyerno sa pagpatupad ng pag-aresto kay Tatay Digong, pero hindi nila ginawa. Ibig sabihin, lumabag mismo ang gobyerno sa batas ng ICC. Tama. Kasi mayroon palang batas kung paano ang procedure sa pag-serve ng warrant sa mga taong pinapa-aresto ng ICC. Meron pala silang batas to. Hindi pala basta-basta na ganun-ganun lang na biglang budamputin yung tao, dadali mo sa Villamor Air Base, pagkatapos isasakay mo sa aeroplano papunta ng
the Netherlands, sa The Hague, yun pala po ay may proseso. Dito mismo nakalagay sa batas mismo ng ICC. Ang tanong ko, pag ito po ay dumating sa punto na humarap na sa korte sa Tatay Digong at ito po ay ni-raise ang isyong ito, pwede ba? May posibilidad na ma-dismiss yung kaso? Yan tanong ko ngayon. Pwede kaya mangyari yun? Possible. A, the warrant applies to that person. B, the person has been arrested in accordance with the proper process. And C, the person's rights have been respected. Ang tanong, narespeto ba nila ang karapatan ni Tatay Digong? Ako palagi ko, hindi. Kasi kung hindi po ito nasunod, batas ng ICC hindi nasunod, ibig sabihin, hindi po narespeto ang karapatan ni Tatay Digong. Diba? Ang tanong ko, bakit? Bakit hindi ito sinunod ng gobyerno? Imposible naman hindi nila alam ito. Kasi si Presidente Marcos, meron siyang enrili na batikang abogado, presidential advisor, meron pa siyang secretary na dating Supreme Court Chief Justice. Meron pa siyang DOJ. Imposible na hindi nila alam to. Tayo po ay nagtatanong, bakit? Bakit hindi nila ginawa ito? Ang linaw. Kahit tayo po hindi abogado, malinaw naman. Di ba? Bakit kaya? Hindi kaya nautakan sila ni Tatay Digong dito? Yan tanong ko. Kasi di ba doon kahapon, nung inaresto si Tatay Digong, binabanggit niya, sabi niya, ano ang kasalanan ko, sabi niya. Tapos binabanggit niya, ito po ay illegal arrest, sabi niya. Ito po ay serious illegal detention, sabi niya. Binabanggit niya sa video na mapapanood ko, narinig ko yung sinasabi niya. Hindi kaya, dahil dito, sa batas na ito, alam niya na hindi nasunod ng PNP, ng gobyerno, itong batas na ito, mismo ng ICC. Hindi kaya dahil doon binabanggit niya. Okay? Yan po ang ating katanungan sa gobyerno. Bakit? Bakit parang saka mamadali nila na itapon si Tatay Digong, ibigay si Tatay Digong sa kamay ng mga banyaga, sa kamamadali nila? Hindi na nila nagawa ito? Pwede kaya? Pwede kayang ganon? Tayo po ay nagtatanong lamang, mga kababayan. Tayo po hindi nagdudunong-dunungan, O baka naman sa kakamadali nila, gusto nilang ilihim ito. Baka iniisip nila, hindi naman niya alam ng mga abogado ng kampo ni Duterte. Pwedeng ganon. Pwedeng ito kaya ay dahil sa politika. Gusto nilang burahin sa picture si Tatay Digong. Dahil siya po ang nagli-lead sa
PDP laban. Pag nangangampanya, siya po ay nangunguna para ikampanya itong kanyang mga pambato. Nakita nyo naman, ang mga tao, pag si Tatay Digong nandoon, nandyan, nag-iiyakan yung mga tao, katulad doon sa Hong Kong, nag-iiyakan yung mga tao, mga OFW, mga Pilipino, doon. At sila po ay tuwang-tuwa para sila mga bata na matagal nang hindi na dalaw ng tatay. Miss na miss nila sa Tatay Digong. So dahil dyan, hindi kaya naalarma itong si BBM na baka ma-black voting katulad na binabanggit ni BP Sara kahapon sa kanyang interview. Lumakalakas daw ang black voting pabor sa pambato ng PDP. Tayo po ay nag-iisip, nagsusuri, nagtatanong. Pwede kaya ganun mga posible dahilan? Nagmamadali sila? Ayan po. Dito pa lang, medyo sabit na po ang gobyerno. Okay? Kaya tayo po ay nagtatanong, pwede kaya ma-dismiss ang kaso dahil dito, teknikalidad? Ayan po mga kababayan, sa mga marunong dyan sa batas, kung gusto nyo mag-comment, kung gusto nyo akong i-correct nyo ako dahil ako ay hindi abogado. Hindi pa ako nagmamayabang, hindi pa ako naggagaling-galingan. Ako po ay nagsusuri, nagtatanong. Okay?